Ayan, so muli magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Balik na po tayo sa kanya nating pwesto. Ayan, ako po yung iba nandito na. Start na po tayo sa second part ng gawain natin ngayong hapon na to. Sige na, nanyayaan ko po ang bawat isa sa atin na tayo na po tayong lahat. And tinatawagan ko po yung worship team para magpawid sa atin. Mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Amen po. Nabusog po ba tayong lahat? Amen. Kasi po kami dito, nabusog po kami talaga. Praise God po. Ayan, sige po, bago po tayo mag-start na purihin ang Panginoon, meron po kaming ipapakilala po sa inyo. Amen po. Galing po itong China. Ayan, dumalo po siya sa atin at mamaya alas 4, aalis na rin daw po agad. Amen po. Ayan, sige po. Tinatawagan ko na po from China. Ayan, sige po, Sister Pia. Ayan, sige po. Kung hefa choy we ay Yesu. Ayan, sige po, naintindihan po ba natin? Ayan, di ko rin po naintindihan. De, joke lang po. Ayan, sabi niya po, ang aga po ng Happy New Year niya. And aga po ng bagong taon niya. At ang huli po niyang sinabi ay, I love Jesus. Amen po. Ayan, sige po. Bati ka po. Ayan, sige po. Maya-maya lang po uuwi na po siya sa China. Kung saan po siya nanggaling. Ayan, amen po. Ayan, nawa na nabusog po tayong lahat sa ating pananghalian. Ayan po. Pagtapos po ng pagbubusog natin sa ating mga physical na pangangatawan, busugin naman po natin yung espiritu natin. Amen po. Ayan, sige po. Para iwas antok po. Ayan, sige po. Tingin po tayo sa bawat isa sa atin. Sa mga katabi po natin. Ayan, sabihin mo, pinagpala ka. Amen. Dahil nakadalo ka sa 31 years na faithful ang Panginoon po sa Rema. Amen po. At 31 years po na pinaalala sa atin ng Panginoon na pinagpala niya po ang simbahan ng Rema. Amen po. Kaya marapat po na maibalik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri po natin. Dahil sinabi niya, sasagana po ang buhay natin. Amen po. Sundin lang po natin ang mga utos na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Amen po. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Kaway-kaway na lang po sa bawat isa sa atin. Miski sa mga iba't ibang outreaches po natin. Amen po. Yan, sige, pupurihin po natin ang Panginoon. Yan. Sa pawid, sabihin po natin, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Isa pa, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos.
tapat mo, Panginoon, sa simbahan na ito. Samba, purihin ka, Panginoon. Ngayon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, pasalamatan ka, luwalhatiin ka ng bawat isa sa amin. Marapat na sa'yo namin maibalik lahat ng paborit parangal sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And sige po, mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. And sige po, pwede na po tayong umupo at magpatuloy po sa gawain ng Panginoon. And sige po, settle na po natin ang bawat isa, yung mga gamit po natin, Bible, panulat, lalong-lalo na po yung sarili po natin. Ayan po, sige po. Ayan, natawagan ko na po si Pastor Boy. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Boy. Magandang hapon po ulit. Nabusog ba kayo? Ako po, nabusog. No? So, praise the Lord. Buksan niyo po yung Bible niyo sa 2 Peter. 2 Peter. Pangalawang Pedro. Makikisuyo po ko doon sa electric fan ulit. No? Mamaya babati ulit sa atin si Sophia Chunli. Ano? Si Chunli. Okay po, dito po tayo sa 2 Peter. No? Okay na ba, Josie? Yung mga nasa Zoom, wala pa. Tulog pa, no? Okay na? Wala kasi tayong monitor dito eh. Kasi alam niyo po, iniisip ko palang dalhin dito yung malaking TV, napapagod na ako eh. Kasi 4th floor ito eh. No, pero may problema kasi hindi kasi makalas. Hindi naman magkasya sa sakyan, kaya hindi kasi makalas. Okay, so ano na, Pastora Josie, na okay na? Naka-online na sila? O sige po, dito sa 2 Peter, chapter 3. Chapter 3. So, alam niyo po yung may binigay po akong link sa isang pelikula na patungkol po ito doon sa sinasabi ko sa inyo, yung Apopos. Ano po siya, yung actually ang title po noon ay nito pong sinasabi ko sa inyo ay yung Wormwood Prophecy. Wormwood Prophecy. Ngayon, ulitin ko po sa mga sinabi ko po sa inyo kanina, mga tao po nag-prophesy nito katulad nung 1100 o nung 11th century hanggang sa ngayon, may isa pong bishop na nag-predict na ang pinaka-last na pope ay yung pinaka-112. No, yung pong pope na yun. Siya. At ito pong pope na to, alam niya yun. No? Ngayon, yung sinabi ko pa kanina na ito pong 1933, isa pong evangelist, parang benihin siya sa galing ng magpagaling. Sinabi sa kanya ng Panginoon na ang pag-araw ng pagdating ng Panginoon ay ang mga sasakyan ay nagdadrive ng mag-isa. Ay, hindi ba nangyayari na yan? Ano bang malay niya noong 1933? Hindi nga niya ma-imagine yun eh. Tapos ito pa, na kahit hindi mo hawakan yung manubela, umaandar yung sakyan. Ang alam ko, may kotse na nun, pero yung kotse nun ay ang layo sa itsura ng parang nga kalesa mga kotse nun ay na lalaki gulong. Kasi nga, tilanggalan lang ng kabayo. Pero kalesa pa rin ang itsura nila. Ano bang alam niya noong 1933 na one day, ngayong time na to, ang mga kotse po ay magdadrive mag-isa. At sabi niya, yung mga nakasakay daw ay naglalaro pa. Hindi kaya, ibig sabihin na predict pala niya yung ML. Ano yung ML? Lulier. Ba't walang nakagets?
busog pa yung mga tao. Ano ba ML, di ba? Mobile. O yun, naglalaro sila anong malay niya na meron na palang Mobile Legends nung time, 1933 yun. At sinabi niya na bago dumating ang araw ng Panginoon, ang mga sasakyan daw ay magdadrive mag-isa. So, kailan yun? Ngayon na yun eh. No? Andito na tayo. At yung kahit na sabihin po natin na mga tao lang ang nag-prophesy niyan, hindi ba tao si Jeremiah, si Daniel? Tao din lang yan eh. Nagsabi sila na ito yung pasintabi po, no? Yung Bible po ng Islam, ano tawag doon? Yung Quran. Wala pong prophecy ron. Wala. Makapal yan. Pero walang prophecy. Maliban sa isa. At totoo yung nakalagay ito. Gusto niyo malaman kung ano yung prophecy? Sabi niya, darating ang panahon, maraming aalis sa Islam. Yun lang. Totoo naman nangyayari. Nakuha niyo? Isa lang ang prophecy, tumpak pa. Sa ano? Ilang taon ko pong ano yan eh. Yung kumbaga mga 2 years ko lang yung nakikinig ako sa sa aral niyan na kasi from time to time may makakausap ka eh. No, may makakausap ka na magtatanong ng ganyan. Yung honest na tanong, meron naman yung pakutya, meron naman yung nakikipagdebate. Eh di sagutin mo yung honest na tanong kasi nakalagay dito eh. Ang Quran po, walang prophecy. Wala. Tapos ang Quran po, nag-introduce na sinasabi niya, sa John 3:16, ano po nakalagay riyan? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak. Ngayon, ang sinasabi po ng Quran, God has no son. Yan po sinasabi ng ni Muhammad. God has no son. Talagang salungat na salungat sa Biblia. So paano gagawin mo ngayon diyan? Ito po mga sinasabi ko po dito sa yung tulad yung nakakita na ganitong time, ito yung mga sasakyan, ganito. Tapos ito pa yung Apopus nga, year 2029. Ngayon, ito po yung yung mga catch dito na yung po kasing trompeta, yung 7 selyo, 7 bowl, yung mangkok na ibubuhos, at 7 trompeta, yung mga tao po kasi takot takot basahin ito kasi hindi maintindihan, hindi madali lang intindihin. Basta na-divide po ang Revelation sa mangkok, selyo, trompeta. 7. Yan, tapos ang Diyos napakahilig sa sa 7 7 taon na taggutom, 7 taon na kasaganahan, 7 taon ng tribulation. Yun yung parang number of God no? Yung 7. Ngayon, yung sinasabi po ng mga taong ito na nakita nila na ganyan-ganyan, mga kapatid, kasi ang prophecy po ay kailangan i-judge. Hindi lahat tatanggapin mo. Ngayon, what if kung hindi totoo? Okay lang. Bakit? Nasa Bible naman Hindi ko naman kailangan talaga yung mga prophecies nila yung mga hula nila. Hindi ko talaga kailangan yun. Pero kung nandyan, salamat. Kasi ang sabi po ng Biblia, huwag mong sinusuway ang pagpoprophesy. Huwag mong sinasalungat. Yan ang sinabi ng Biblia. Kaya nga sabi niya, sa church dito, pwede tayong mag-prophesy. Sabi niya, huwag mong dinedespise ang pagpoprophesy. Pero, kung wala man yan, yung mga prophecies na yan, okay lang kasi nasa Bible na. Nakuha niyo mga kapatid? Bakit? Ito po nakatulog po ako kagabi ng 3:00 ng madaling araw. May mga inaayos pa po ako. Pero dapat sabi ko, 6:00 dapat ako gigising. So meron na lang akong 3 oras. Nagising po ako 6:00 sakto. Kasi plano ko pang mag-pray muna at i-check ko yung outline ko.
na parang ang ano hindi ka mapakali kasi magsesermon ka, tapos nag-ayos kami ng gamit dito sa naniniwala po ko, bigay ng Diyos sa atin itong venue na to. Amen po ba? Maganda eh. Sariwa yung hangin. Oh. Tapos masarap yung pagkain. Tapos magaganda yung mga kaharap ko. No, tingnan na, ang bilis maniwala sa prophecy. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi ko 3 oras na, kailan makatulog na ako, ganito, ganyan. Tapos mag-pray pa ako, gigising ako na 5 para makapag-pray ka. Medyo habang nakapikit kang ganyan, nagpe-pray, iniikot mo yung sermon mo, ganito, ganyan. Tapos nagising po ako ng 6:00. So late na, kasi dapat 5 o'clock ako magising, di ba? Kasi magpe-pray ka pa. Paano to? Sige, 30 minutes ka na lang mag-pray. So nagsimula po ako nagising ako 6:00. Hindi ako bumangon hanggang 6:30. Alam niyo ba yun? Antok ka. Nakakapagtaka nga pagka matutulog ka, di ka datna ng antok. Pagka nakatulog ka na, di ka datna ng paggising. Parang ang hirap. Ngayon, sabi ko 6:30, magpe-pray na ako hanggang 7 o'clock to 7:30. Mabilis lang naman ako maligo eh. No? Isang buhos lang yan, okay na, bukas ka na magsabon. So 7:30, alis na ako. Tapos 8 o'clock, nandito ako, palagay ko, yung mga binuhat ko na, nakita na nung kasama namin yung dadalhin na ganito, siya na naglagay sa sasakyan, gano'n. So tinatansya ko yung oras. Tapos, lahat ng mga rechargeable batteries ng mga microphone, premiere night pa naman ng concert ng mga backup singers ngayon. Ako, patay na, chinarge ko paano na yung mga baterya? Chinarge ko magdamag yan, 8 oras naka-required mag-charge. Sabi ko, kung babalik pa ako, aabot pa kaya ako rito? Malabo na. Kaya sabi ko, bili na lang tayo, ganito, ganyan. Alam mo sinasabi ko, tinatansya ko yung oras kasi pagdating ng 9 o'clock, dapat magsisimula. Ang na-announce pala, 9:30. Sana natulog pa tayo ng konti. Ngayon, ano pong sinasabi ko rito mga kapatid? Ito po tinatansya ko kung malilate ako hindi kasi kailangan makasunod ako sa schedule. At ito po, sinasabi ng Diyos sa ating kung 9:30 na. Sinasabi niya kung 8 o'clock na. Sinasabi niya kung anong oras na ngayon. At sinasabi ng Panginoon, magtrabaho na kayo hanggat maliwanag pa dahil pag dumating ang gabi, wala ka nang magagawa. Mag-stop na ang soul winning. Mag-stop na ang church planting. May dating ito. Mag-stop na ang pag-house to house. Mag-stop na ang camping. Mag-stop na ang Zoom meeting, Facebook Live. Mag-stop na lahat yan. Bakit? Time na. Pasok na kayong lahat. Isasara na ng Diyos ang pinto. At once na nakasara yan, walang amount, walang pagngangawa, walang lakas na tindi ng pagngangawa ang makakapagbukas pa rin pag nagsara na ang pintuan ng Panginoon. Pakiramdaman nyo, may nagsasabi dun sa loob Time na. Bakit? Yung mga unbeliever, di nila maintindihan niya. Sabi, ano ibig sabihin? Time na, nagtatanong ba si pastor ng oras? Pero ikaw na believer, dahil nandun si Lord, alam mo, may nagsasabi sa iyo na time na. Darating ang time, kakalabitin ng Diyos Ama ang kanyang anak at sasabihin niya, sunduin mo na yung pamilya natin. Alam niyo po, nahiya ako na humarap minsan doon sa mga klase ko doon sa yung alumni. Alam niyo po ba yung alumni? Yung kikita-kita kayo ng mga klase mo, nahiya po akong humarap doon sa mga ilang beses akong tinatawagan yan Sabi kong gano'n, ano ba kayo? Mga ano na tayo? Mga edad na tayo ng dinosaur? Mag-alumni pa tayo? Pero totoo na, nag-i-excuse lang ako. Bakit? Kasi po, kapag nandun ka, tatayo yung bawat isa sa harapan at magpapakilala na ito na ako. May 3 na akong anak, may 4 na akong anak, ganito. CEO na ako ng isang bangko. O kaya, manager na ako ng isang bangko, ganyan. Hindi mo maalis yung yabangan
imagine ko, pag ako tumayo sa harapan, sasabihin ganun, papakilala ka, eto, pastor. Eh, nung pa naman, nilalala ko, niloloko ko lagi, bless me, Father. Eh, yung niloloko ko nila ako noon eh. Eh, ano po sinasabi ko rito? Wala akong worldly achievement eh. Wala akong na-accomplish dito na, tulad ikaw, Herbert, ilang CR na ba napatayo mo sa iyong panunungkulan? Ilan na ba na, nag-isip po, joke po yun, ilang CR na napatayo mo nung ikaw ay naging mayor? Wala akong worldly achievement na pwede ko ipagmalaki na nakapag-aral ka nga, pagkatapos nun, anong ginawa mo? Di, naubos mo lang yung tuition fee. Ilang building na napagawa mo, wala eh. Kaya pag minsan maliliit ka eh, naiyayain ka, ay ako sumama rin. Bakit? Anong nagawa mo? Anong na-accomplish mo? Pero kasi, eto na lang ang mabuti sana kung usapan ganito eh. Lahat kayong mga nag-aral, lahat kayong magkaklase noong time na yan, tatanungin, ilang simbahan na ba ang patayo mo? Doon malakas ang loob ko. Ilang mga ordinaryong mga tao ang naging pastor na. Ilang mga tao ang hindi nag-aral sa Bible School pero nakakatayo na sa pulpito. Kung nasa yung heart mo, nandun yung treasure mo. Pasensya na po kayo kasi ito po yung paniniwala ko eh. Hindi po ko naniniwala na tatanungin ng Panginoon sa iyo eh, ilang milyon na ba ang na-produce mo? Ilang milyon, ilang bilyon, o ilang libong pera ang na-produce mo. Hindi po ako naniniwalang pananagutan natin yun eh. Pero tatanungin ng Panginoon, ilang kaluluwa ang tinrabaho mo para dalhin sa akin? Anong ginawa mo sa dugo ng anak ko? Yun ang alam ko na tatanungin nating lahat. Believer ka man o unbeliever. May na-achieve ka man o wala kang na-achieve. Haharap ka sa manlilika at tatanungin ka niya, ano ang ginawa mo sa lupa doon sa time na pinahiram ko lang sa'yo. We are on borrowed time. Hindi ito forever. Pananagutan natin ang bawat salitang lumabas sa ating bibig. Pananagutin natin ang bawat pagkakataon, opportunity na binigay sa atin ng Diyos para gawin ang tama. Kailan magsisimula ito? Pag matanda ka na, hindi. Sabi niya, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Habang bata ka, nagsisimula na the clock is ticking. Habang bata ka, nagtitik-tik na yung relong na yan. Umaandar na yung relong yan. Ibig sabihin na, nag-start na. Alam niyo ba yung karera? Hindi ba, may puputok na kung ano man, baril? Tapos takbuhan na kayong ganyan. Habang bata ka, habang nagkakaroon ka ng isip. Pag dumating ka na, nag-start na yung age of accountability mo. Kailan yun? Yung marunong ka na magsinungaling. Yun yung time na pumutok na yung signal at inaasahan ng Diyos, tumatakbo ka na. Kaya nga, may mga nahuhuling nauuna at nauunang nahuhuli. Malalahanin mo, Panginoon, malalahanin mo yung manilikas sa panahon ng iyong kabataan, hindi yung pag matanda ka na. Bakit kasi? Basahin na nga natin ito, sabi niya ganon. Verse 1 ng chapter 3 ng 2 Peter, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Tingnan niyo po itong word na to, sinikap. Ay mga kapatid, yung sermon ko kanina, alam ko ang rate. Ako na magre-rate, di ko na tatanungin na ano pang palagay niyo doon sa sermon ko, ano palagay niyo sa sinabi ko doon sa message ko kanina, hindi ko na kailangan magtanong ng ganyan. Minsan nagtatanong ako para lang marinig ko yung feedback ng mga tao. Pero alam ko sa sarili ko kung okay ba, kung mataas ba ang grade ko o mababa ang grade ko. Kung napadala ko ba, nasabi ko ba yung pinapasabi ng Panginoon o paikot-ikot ako o inubos ko lang yung time nyo na sana nag-TikTok na lang kayo. Alam ko naman yun kung maganda ba yung performance ko kaninang umaga at maniwala po kayo. Si Jomar nga sabi niya gano'n sabi ko, kakanta ka ulit yan ka na naman sabi niya gano'n mukhang alam niya yung rating niya Sabi ko, pinakikinggan mo ba yung kanta mo? Sabi niya, ayokong pakinggan. Sabi ko, bakit? Na high blood ako. Di daw niya pinapakinggan yung kanta niya.
Bakit na tumataas daw yung dugo? Alam mo yung sarili mo kung nagawa mo ba kasi sa tingnan niyo po, ang sabi niya rito, sinikap ko na sabihin sa inyo. Sinikap ko. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo. Andun yung, bakit kasi hindi kasi perpekto ang ang tao eh. Ang Diyos ay perpekto, ang Espiritu ay perpekto, ang gifts ng Holy Spirit ay perpekto. Yung pagkatawag sa iyo ng Diyos ay perpekto, kaso ikaw ay hindi. Kaya sinisikap mo na pagandahin yung kanta mo, pagandahin yung pagigitara mo, pagandahin yung pagsisermo mo, pagandahin yung performance mo sa Panginoon. Sabi niya, sinisikap. Verse 2, ang hangad ko'y manaliwang lagi ang inyong gunita, ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na sinugo niya. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw, eto na naman, sinisikap niya, alam niyo po, mababasa mo rito eh. Ganito po, sino ang may author ng Hebreo? Wala kang makikita rin na nakalagay kung sinong author, wala. Pero makikita mo yung style ng pagsusulat niya at mukhang kabisado niya ang Old Testament. Masasabi mo kagad na parang si Pablo to, pero walang nakalagay na si Pablo ang sumulat. Sabi nila si Barnabas daw, hindi ko naman alam, di naman niya sinabi sa akin. Pero doon sa pagbabasa mo, makikita mo na mukhang si Pablo to, kasi si Pablo very familiar sa tapos ang sabi niya gano'n, no? Hagad ko'y manariwala sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng apostol na sinugo niya. Tuloy natin. Verse 3. Una sa lahat, dapat niyo malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan. Sino pong kausap niya rito? Mga believer o unbeliever? Believer o unbeliever? Sino kausap po ni Pedro dito? Believer. Sabi niya sa mga huling araw, kung talagang believer ka, kung talagang Kristiyano ka, matatawa ang mga tao sa iyo. Hello? Yun ang sign na in the last days, ito ang mangyayari sa iyo. Lilibakin. Grabe namang salita ito. Lilibakin. Ano ba sa Tagalog yan? Lilibakin. Ha? Ano na? Parang kawawa naman ang nilibak. Parang parang pinagpipiko-piko, binugbog eh. Yan sabi niya rito, una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan. O hindi pa nakontento sa tawa, pati libak pa pala. Kailan? Sabi niya ganon, ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Kapag hindi sila agree sa ebanghelyo o sa gospel, tatawanan ka talaga nila. Nung isang alingan rito, Herbert, sa isang nagkukwentuhan kasi kami nito kahapon, nagsishare daw sila, no? Dito ka. Tatanungin kita, kwento mo nga lang sandali. Nung may sinaysiran kayo ni Pastor Ogie, di ba? Dito ka. Naghanap po kami ng bahay. Yung naghanap po kami ng church doon sa Taytay po na boundary po ng Pasig. Doon sa San Lorenzo po, sa Taytay. Ayun kami po yung naghahanap po ni Pastor Ogie na simbahan sa doon po sa Taytay po. May tao po na nilapitan po namin na may nakasulat pong house for rent po. Hindi pinuntahan po namin. Sinabi po namin, Nanay, ano po itong house for rent po, saan po ba ito? Sabi dyan po saan. At ang sinabi po sa amin, kung may pera daw po kami o kung nagiinom, ganun po. Sabi nga po namin, born again po kami at lingkod po kami ng Diyos. Pero sinasabi po niya na, ano trabaho nyo? Bawal dyan ng maraming tao, bawal dyan ng nagdadala ng mga tao, ng mga parang babae, mga barkada po. Ay sabi po namin, hindi po kami, ganun po kami po yung mga born again. Ang sinabi pa niya, may pera ba kayo? Para pong pinapamukha mo sa amin po ay, mukhang pera po yata po yung matanda eh.
Okay na, baka mademanda tayo. Ang ibig kong sabihin ni Herbert, no, pagkatapos niya sabihin 2 beses na naghahanap sila sa taytay, kala ko gawin mo pang 3 beses eh. Parang andun po yung panlalait na, ba't may pera ba kayo? O kayo mga born again, may pera ba kayo? Ayan, alam niyo po, na meron po isa tayong pastor. Umiiyak po siya, kinontak ako. Sabi niya gano'n, pwede bang pahiramin mo ako, Pastor Boy, ng yung English na textbook. Sabi ko, bakit? Pahiramin mo lang ako yung basic English, yung English 101. Sabi ko, bakit? Umiiyak siya. Alam niyo po, kasi may sineshare pala siya at ang sabi nung nagsishare sa kanya, nung sineshare niya, matanda yung nagsishare sa kanya. Binuksan yung gate at sabi gano'n, nagsimula na siyang mag-share. Sabi po nung matanda sa kanya, anong natapos mo at meron kang karapatang kausapin ako? Anong natapos mo? Anong karapatan mo na sharean ako? Anong natapos mo? Tapos English na raw siya. Sabi gano'n, you have no right to talk to me. What course, sabi niya gano'n, ang natapos mo para magkaroon ka ng karapatang kausapin ako. Sakit. Sakit sa kanya yun. Ako nga lang na nakwentuhan nasaktan ako Kaya lang siya sa akin ng alam niyo ba yung basic English, yung English 101? Nasabi, gusto ko po mag-aral. Naapakan yung pagkatao niya, naapakan yung nararamdaman niyo po yung nararamdaman ko ngayon? Na ako nga, hindi ako yung sinabihan ng gano'n, pero naramdaman ko yung sakit na inaabot niya. Alam niyo, kinalma ko na lang. Sabi ko, 2 bagay obserbasyon ko. 1, yung taong yun, kahit na may pinag-aralan at marunong mag-Ingles, nire-reject niya ang Panginoon. Bakit? Nire-reject niya yung salita mo. Ang sabi ng Biblia, huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sabi niya kay Timoteo, pangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Pandemic man o hindi, mangaral ka. Yan ang sabi po niya kay... Tapos sabi ko, pangalawa, ikaw sumusunod ka sa Diyos. Pero nasaktan siya. Ako nga, nasaktan ako Nakukuha niyo mga kapatid. Ito pong sinasabi niya rito. Una sa lahat sabi niya, dapat malaman ninyo sa mga huling araw na lilibaking kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Ayun, kababasa ko. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng aming mga magulang, ngunit wala pa rin nagpagbabago buhat ng lalangin ng mundong ito. Saan? Sabi nila, alam niyo po, isang pinakamalaking tanong sa akin, yung sinabi ni Jesus na ganito mangyayari, ganyan ang mangyayari, darating ang mga gera, magdarating ang mga lindol, magdadatingan ng maraming mamamatay, ang dagat lalabas yan at lalamunin ng mga tao nasa lupa. Yung mga tsunamis mangyayari, magkakagulo, dadanak ng dugo, magdidilim ang araw. Sabi ko, mga huling araw na ito nakuha niyo mga kapatid? Tapos sabi niya gano'n sabi ng mga tao, Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Sino ang nagsabi nun? Yung mga disipulo niya, di ba? Alam niyo po, malaking question mark sa akin. Sabi doon sa sagot ni Jesus, lalong nag-produce ng tanong Kasi tanong na nga, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Tanong yun, di ba? Ngayon, sumagot si Jesus ng isa pang bagay na lalong lumaki yung tanong. Kumbaga, maliit na tagyawat, naging pigsa. Laki. Ano yun? Sabi niya ngayon, magaganap ang mga bagay na ito. Hindi lilipas ang henerasyong ito na hindi makikita ang mga nangyari ito. Ibig sabihin sa lifetime nila, kailan yung 2,000 years ago? Nangyari ba? Hindi. Ang sabi ni Jesus, hindi lilipas ang henerasyong ito na hindi nyo makikita. Makikita nyo. Nangyari ba? Hindi. Hindi pala totoo ang Bible kasi hindi nila nakita.
Meron ba taong nabubuhay nung time na yun, hanggang ngayon, hindi pa rin nagaganap yung iba eh. Meron na ba rito 2,000 taon ng edad? Mga anak ko. Meron ba rito 2,000 years old na ang edad? Wala. Pero bakit sinabi niya na hindi lilipas ang henerasyong ito? Makikita niyo yun. Ibig sabihin, nung time na yan, dyan sa mga kausap ni Jesus na yan, sila ba kausap niya, mga disipulo? Eh, hindi sila mamamatay nang hindi na nakikita. Paano yun? Ang dami-daming mga sagot po ng mga tinecheck ko yung mga yung mga komentary na nila Barclay, ni Matthew Henry, ni sino pa ba, ni Jose Rizal. Basta nahanap ko yung mga kanya-kanya nilang mga komentaryo kung ano ang ibig sabihin nun dahil hindi ko maintindihan eh. Pero alam niyo, na-discover ko, totoo pala. Meron palang nakakita. Sino? John the Beloved. Kailan? Nung andun siya sa island ng Patmos, pinakita ng Diyos sa kanya sa isang pangitain. Alin? Ang katapusan ng mundo. Kaya tama pa rin si Jesus. Sabi niya, hindi kayo mamamatay nang hindi niyo nakikita. Si John the Beloved, nakita niya. At sinulat niya rito. Saan? Sa book ng Revelation. Eh ngayon, gusto rin ng Diyos makita nyo. Kaya ang dapat lang natin gawin, basahin po natin yung book of Revelation. Nahati yan sa seals, sa trumpet, sa... At ito nga, tuloy po natin dito. Sabi niya, sasabihin nila si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng aming mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan, ang langit at lupa, nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita, nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Gunaw na. Ano po tayo wala tayo rito kasi sa yung sa, ano bang tawag dito sa subject na to, Jomar? Di ko alam nakikinig lang naman ako sa mga sa may mga alam ng ganito anong tinutukoy niya na buhay, nagunaw ang unang daigdig? Simple lang pong sinasabi niya rito, yung unang mundo, nawasak na, patay na yung mga tao. Bakit? Nandito na tayo sa pangalawang mundo. Yung ba yung tinutukoy doon? Palagay ko. Bakit? Nagunaw ang unang mundo Kailan nagunaw yan? Between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. Yung mga sinaunang mundo noon, I think yung time ng pagre-rebelde ni Satanas, damay-damay na to. Talo-talo na. Kaya nga sabi niya gano'n and God created. Pero pagkatapos nun, and the earth was void. Akala ko ba kinreate niya ang earth? Nasaan ang earth? Wala na, void na raw. Bakit? Saan nagpunta? Ninakaw mo? Sinira mo? Asan na? Yun nga yung unang mundo nagunaw. At nandito po tayo sa susunod. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung unang mundo, wala kasi nga tayong gandang pag-aralan po ito. Yung lalo na si Jeremiah, sabi niya may mga cities na noong unang panahon na nagunaw lahat yan. Kaya nga, sabi niya rito, tuloy po natin ito. Sabi niya gano'n na sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig sa bisa rin ng salitang ito na natili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Alam niyo, ito po yung mga talagang kailangan pag-isipan mo. Ewan ko lang, ang hirap kasi mag-sermon ng time na ganito. Bakit ito yung time na nakakaantok? Maganda sana kapag nag-aaral tayo na ganito, may ice cream. Gusto ni Charles Yung may ice cream na parang kumbaga at least may malamig, Ay, hallelujah, patapos na yung panahon ng winter. Kanina, binabanggit ko po sa inyo, dapat tansyahin mo yung time mo Kasi malilate ka na. At may mga bagay na kailangan iwan ka na, mag-sacrifice ka na. Iniwan ko na yung batteries. Bakit? Bibili na lang ng bagong batteries kasi kung babalikan ko pa yan, hindi na ako aabot sa anniversary. So, ito po sinasabi ng Diyos na may mga bagay na kailangan iwanan mo na para makahabol ka. At ito nga, sabi niya,
Hindi ko nakikita reaction ng mga ano. Tanong mga katabi, naantok ka ba? Pakisabi nga sa katabi, dapat di ka kumain ng marami. Okay, sabi niya, ngunit huwag ninyong kalimutan, verse 7, sa bisa rin ng salitang ito, na natili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. So yung pong darating na mga trahedya o yung mga yung meteor na yan, yung pagputok ng bulkan, yung mga lindol, ganyan, ito po yun pagpaparusa sa masasama. Ngayon, tutupukin ng apoy. Ano yun? Puputok po ba yung gas? Shilling? Yung ba ibig sabihin na tutupukin yung apoy, masasabog yung mga yung shilling? Yung ba ibig sabihin nun? Katulad po ng sinabi ko sa inyo, ito po yung advice ng isa sa magaling sa aklat ng Revelation. Sabi niya, itong asteroid sa Revelation chapter 8, yung binasa natin kanina, huwag mong isiping isa lang. Basahin mo ang mga trompeta kasi sa trompetang yan, mula sa unang trompetang hihipan hanggang sa bandang huli, tapos sabi pa niya, lagpasan mo yan, tingnan mo yung mga selyo na pag binuksan, ang daming nagkamatayan, yung pangalawang selyong binuksan, ang daming nangyaring pangit sa mundo, nung ibinuhos yung unang mangkok, ng daming, puro parusa, hindi pa nakontento ang tao sa mangkok. Yung mga salot na bumabagsak dito sa mundo, pero ayaw pa rin nila magsisi. Alam niyo, sabi po niyang gano'n wag mong basahin ang aklat ng Revelation na parang isang beses lang yung bulalakaw na yun na bumagsak. Sabi niya, series yan. Basahin mo. At may isang bulalakaw daw na babagsak dito, yung tubig magiging poisonous na. Malalasong ka na kapag ininom mo. Ngayon, ito po, pagpaparusa. God has not appointed us unto wrath. Ano ibig sabihin nun? Yung WRATH. Hindi tayo itinalaga ng Diyos na bagsakan ng galit niya. Sabi nga nung magulang tumabi-tabi ka na rin, baka tamaan ka. Di ba? Ibig sabihin, papaluin kita, huwag mo ko pikunin. Tama yun, Herbert, di ba? Hindi ka tumabi nun yung time na darating na po yung mga parusang yan, hindi po ito sa mga Kristiyano. Ito po ang magandang balita. Bago dumating ang Great Tribulation, kailangan makasama po tayo sa escape plan ng Diyos. Ano yun? Rapture. Ngayon, kung pag-aaralan po natin ito, kung pagkatansyahin na lang, dahil ayoko pong magbigay ng specific dates kasi binabawal tayo ng Bible na magbigay ng specific dates Approximation lang. Pero kasi sinasabi niya, ang Panginoon daw ay darating tulad ng isang magnanakaw sa hindi nakakaalam. Kung nagpaalam. Pinaalam na sa atin ang pagdating ng Panginoon, di po ba? Sabi niya, kapag nakakita kayo ng mga ganitong senyales, tumingala kayo dahil ang inyong kaligtasan ay nalalapit na. Ito po kung tama ang mga dates, at hindi ko po binibigyan ng period ito, approximation lang lahat, kung tama yung 2029, kasi ang trumpets, ay under tapos na ang rapture. In other words, kung dumating ang bulalakaw na ito, pag-isipan lang natin, hindi ko po yung kumbaga sinasakto-sakto na doktrina. Kung bibigyan mo ng pansin at magaganap sa 2029 yung Revelation chapter 8 na darating yung bulalakaw, ibig sabihin, tapos ng rapture. No need ka na mag-worry. Anong mangyayari sa mga tao? Bakit kasi? Inakyat ka na Ngayon, kung mag-iisip ka, meron ka pang 8 years. At kung babalik ka pa, babalikan mo pa yung pangarap mo na magtatayo ka ng 10 7-Eleven. Mahuhuli ka na sa anniversary. I-sacrifice mo na yan. Bumili ka lang ng bagong battery. Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi kung babalikan ko pa yung mga pangarap ko yan na makamundo, na ako lang ang may gusto, mahuhuli ako sa timing ng Panginoon.
Pakitingnan nga yung katabi, sabihin nyo ng gano'n sa kanya, hindi ka naman naantok pero di ka kumikibo. Kasi kung pag-aaralan mo lang, kumbaga simple common sense lang, kung 2029 ay time na ng trumpets, ibig sabihin, tapos na ang rapture. Kasi mga kapatid, magkaiba po kasi yung second coming at saka yung rapture. Ayan, si Jomar, ulan nyo ng tanongin mamaya. Si Reverend Jomar nandyan. No? Hindi lang sa kanta ang talento niyan. Sa totoo lang, yun ang pinaka-least na talento ni Jomar. Yung pagkanta. Iba kasi yung muling pagdating ng Panginoon, yung second coming at saka yung rapture. Sa second coming, si Jesus magtatayo ng physical na kaharian. Yung rapture, hindi siya bababa, lalapag dito, yung paa niya lalapag dyan. Hindi. Sa second coming, lalapag yung paa niya. I think sa bundok ng Olivos. Talagang literal, na dadapo yung physical na nakuha niyo mga kapatid. Pero sa rapture, dyan lang siya sa alapaap. Hihintayin lang niyang umakit tayo, susunduin lang tayo. Hindi siya bababa rito, tapos sabay-sabay tayo magmimerienda. Walang ganon. Kukunin ka lang niya. Bakit? Kasi time na para ibuhos ang galit ng Diyos. Po, tama na itong pananakot na to. Alam niyo, hindi po ako concerned doon sa gano'n. Hindi yung kumbaga parurusahan ka, ganito. Alam ko naman yung heart ko eh. Alam ko po yung heart ko. Alam ko kung ano, trying hard akong sumunod sa Panginoon. Alam niyo, dito po sa yung buhay ko, may from time to time hanggang ngayon, pambihira. Nagmo-monitor pa rin ako kung nagpe-pray yung tao. May mga tao kong minomonitor, nahihintayin ko yung text niya. Kung iti-text mo ako, Pastor, magpe-pray na po ako. Bakit? Minomonitor ko. Bakit? Ilang taong ka hindi nagpe-pray? Sabi ko, pagka magpe-pray ka, i-text mo ako. I-message mo ko kung magpe-pray ka na. Kasi kung walang magmo-monitor, sabi mo sa katabi mo, di ba ginagawa mo yun? Hindi ka nagpe-pray kasi wala naman nagtatanong sa'yo eh. Mo ka. Hanggang ngayon ginagawa ko yung gano'n na kung pwede ko bang i-check. No? Hindi na ako magbabanggit ng pangalan, pero kung po pwede naman, minsan sasabayan ko pa, ganito kung oras ka mag-pray, sabay tayo mag-pray, magtatangs ako rito. Kailangan ko i-check yung mga tao, bakit ganyan ang pastor? Hello? Kailangan, hindi naman lahat, pero may mga tao pong mga nakalista rito, na hinihintay ko yung, pag ito hindi ako tinext, alam ko na, ibig sabihin, hindi ito nag-pray. Meron yung alas 12 magpe-pray. Aba, 1:30 na, hindi pa nagte-text. Sabi ko, hindi na nag-pray ito. Maya pagdating ng 1:30, 1:35, ganyan, biglang nag-text. Sabi niya, Pastor, pasensya na, napakwento ako eh. Pray na po ako ngayon. 1:30. Ganun talaga. Mga kapatid, ito po eh. Hindi po ako hindi kumbaga. Tapos ito pong mga taong ito, minsan kakamonitor ko, nag-pray ka na ba? 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 Kumusta ka? Nag-pray ka na ba? Nag-pray ka na ba? Nag-pray ka na ba? Yung daliri ko, lumaki siguro to dahilan doon sa mga kumusta ka, ganyan. Alam niyo ba, napansin ko, umaabot po na 5,000 ang text ko sa isang buwan. Meron kasing rin eh, yung application na check mo eh, yung ilang text na natatanggap mo. I think parang net monitor yung nung unang panahon eh. Pero grabe, sabi kong gano'n, Buti na lang ngayon, 2 daliri na, Wala pa rin cellphone na gano'n, yung keyboard na yun. Okay po, wala po akong problema sa, hindi po ako natatakot eh, na yung, wala pa, parusahan ka ng Diyos na parang driven by fear. Hindi yun eh. Alam niyo po, ang nararamdaman ko ngayon, yung baka hindi ko magawa ang pinagagawa ng Panginoon. Na baka lalambot-lambot ka na gano'n, yung parang okay na, pwede yan. Alam niyo Pilipino? Magkaroon lang ng bubong kahit na, excuse me po, impyerno yung bahay nila pag summer sa init. Okay na yan. Sa halip na palagyan nila ng lawanit. Nakuha niyo mga kapatid yung tinutukoy ko rito? Eto po eh. Ang iniisip ko more on yung paano ibang kaluluwa.
Paano na yung ibang tao? Paano na yung hindi po ako natatakot doon sa parang ganito, o sa langit, marami kang reward. Maraming ginturo, marami kang gintong matatanggap sa langit. Parang wala nang dating sa akin yung bakit? Saan mo sasanla? Pangangakuan ka na doon, may mga perlas doon, may mga ginturo, may mga pilak doon, may mga diamonds doon. Saan mo sasanla? Kukuha ka ba ng piko, yung bubungkalin mo yung kalsada, sisirain mo pa, perwisyo ka talaga. Kasi ang kalsada raw doon, ginto. Pipiku-pikuhin mo yan, magagalit ko sa MMDA doon. Tapos pag nakuha mo na yung ginto, saan mo sasanla? Hindi mo naman bibili ka ng sloopery, saan? 7-Eleven? Anong tawag doon? Tawag kasi namin doon, sloopery. Aanin mo yun doon. Ang iniisip ko ngayon yung anong magagawa ko sa Panginoon para maibalik ko naman yung, amen, maibalik ko naman yung mabuting ginawa niya sa akin. Hindi ko na iniisip yung reward. Hindi po ako naghahabol na ron sa reward eh. Ang hinahabol ko na lang yung bilang pasalamat sa magandang ginawa sa akin ng Panginoon. Ano bang pwede kong gawin? Okay. So ituloy po natin ito. Sabi niya, huwag niyo kalimutan, mga minamahal, ang Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisit, magbalik loob sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Mga kapatid, ang sinasabi po niya rito, ang kausap niya rito, ay tayong mga born again. Hindi po unbeliever. Tayong mga born again. Kaya nga ganito, ano ang gusto mong gawin sa buhay mo ngayon? Noong unang panahon po na nabasa ko puro sa American history, no, yung mga unang-unang mga pamilya na nagpunta, nagaling sa Europe, ganyan naman na po nagsimula ang Amerika eh. Nagaling sa Europe, nagpunta sila dito sa Amerika, at nagsimula po ng bagong buhay. Alam niyo yung mga anak nila, tinetrain nila. Ewan ko po kung meron pang ganito nawa. Tutuwa ako every Sunday, yung pamilya ni Kuya Randel, buo yan, kompleto yan. No? Kahit na si Charles na makulit, sige. Okay lang, sanay na nga siya magbabay. Yung buhok niya hanggang dyan. Hindi kita. No, kailangan anuhin mo. Ay, okay lang. No? Talagang ganyan. Nalala niyo ba yung mga anak ni Jonet? Anak ni Lero? Ay, naka-diaper pa yan. Nagpupunta sa simbahan. Hanggang sa lumaki ng simbahan, nasanay sa loob ng simbahan. Okay lang. Ito eh. Hallelujah. Noong unang panahon ng mga tao po, nung nagpunta sa Amerika, yung mga pamilya nila, isa lang ang iniisip. Itong anak kong ito, magiging engineer. Ang anak kong ito ay magiging doktor. Di ba ang ganda? Na yung mga magulang niyo may mga pangarap sa inyo. Amen po ba? Di ba ang ganda na magulang mo ay may pangarap sa iyo? Hindi yung ganito minsan parang, ay, itong anak kong ito, sakit lang na ulo yan. Sige, kunin mo na mag-worker para mawala na rin sa bahay. Ay, di ako naman pasasakitin ang ulo niyan. Inihahandog ko na yan sa Panginoon. Binibigay ko na sa Panginoon yung anak kong yan. Mamamatay ako ng maaga pag nandito yan. Narinig mo na ba yun? Bakit gano'n? Kung sino yung sakit ng ulo, yun ay ibibigay nila sa Panginoon. Kung ano yung bulok, yun ay ibibigay nila sa Panginoon. Mali. Ang offering mo sa Panginoon, yung pinakamaganda, pinakamaayos, pinakamatalino, pinakamabait. Yun ang i-offer mo sa Panginoon. Alam niyo sabi ng Panginoon sa dito sa Bible? Maghahandog kayo ng hayop, may sakit. Bibigay niyo sa Panginoon, may sakit. Sabi ng Panginoon, bigay niyo kaya sa gobernador niya, tingnan natin kung tanggapin niya. May sense ang Diyos, Bigay niyo kaya, tingnan natin. Tama ba yun? Tingnan niyo, ang ganda,
Ay, itong anak kong ito, itetrain ko to para maging engineer. Ang anak kong ito, itetrain ko para maging abogado. Ang anak kong ito, itetrain ko para maging sikat na artista. Ang anak kong ito, itetrain ko to, palalakihin ko to para maging isang mayaman, tanyag, kilala. Yan tayo ngayon. Pero alam niyo ba yung mga sinaunang mga Amerikano na nagpunta doon? Sabi niya, Lord, magbabagong buhay kami. Lilipat kami rito alis kami rito sa Europe. Punta kami sa Amerika. At ang mga anak namin ito, tuturuan namin, i-raise up namin itong pangarap namin, Panginoon. Itong 4 na mga anak kong ito, i-raise up namin bilang mga misyonaryo at handog sa iyo. Pambira. Yun ang foundation ng Amerika. Hindi yung pagpapayaman, hindi yung, kaya nga alam nyo yung wala na makakapagbili at walang makakapagbenta kung hindi magpatatak at sasabihin nila nga ng mga magulang sa mga anak-anak, magpatatak ka lang. Hindi tayo kakain. Ipupush mo yung anak mo. Pero ito po ito yung nabasa ko Sabi niya, nire-raise up nila ang mga anak nila noon na maging missionaries. Bilang handog nila sa Panginoon. Kaya alam niyo po, ay hallelujah. Alam niyo po, isang pong ina-admire ko, yung sa buhay ko, yung isang ina-admire ko, na nagtuturo po ako ng faith. Nag-i-endeavor ako na lumakad sa faith. Na yung pangangailangan ko makuha kong faith, yung kagalingan ko by faith. Sa presensya mo. Yung isa sa pinaka ina-admire ko pong babae na sabi ko, kung paligsahan kami ng faith, mas mataas ang faith niya. Hindi ko maabot. Mas matapang siya kaysa sa akin at nasaksihan ko kung paano pong naisalba kami mula doon sa kahirapan, mula doon sa sakit, dahilan doon sa faith ng babaeng ito. Kung meron akong isang ina-admire na babae dito sa mundo, wala pong iba kundi ang nanay ko. Alam niyo po, hindi po kami tinuruan ng nanay ko na maghugas ng pinggan o maglaba. Hindi. Siya. Ang maghugas ng pinggan, maglalaba. Sabi ko ganun nakikita ko na yung mali ron Bakit? Kasi, sabi ko, lalaki kaming walang alam. Parang naging paranoid ang nanay ko na sabi niya kasi naranasan ko maging mahirap, naranasan ko ang gamitin ko kamay ko, napagalitan ako. Kaya ang gusto niya sa mga anak niya, yung maayos ang pananamit, yung kung pwede niyang damitan ng maganda. At naalala ko po, nanay ko, nakukuha niyo mga kapatid. Sabi niya, nagkukwento siya, sabi niya, yung ice cream, yung apa. Sabi niya, ano kaya ang lasa nung kinakain ng mga bata? Nandun daw siya, nakatingin. Sabi niya, ano kaya ang lasa nung? Kaya nung nagkaanak siya, nagkapamilya siya, nangako daw siya na hindi dadanasin ng pamilya ko to. Kaya, ayun, sumobra naman, di kami tinuruang maghugas ng pinggan o maglaba. Hanggang sa lumaki kami, hanggat may washing machine riyan at mayroong tumutulong sa amin, may umaalalay sa amin, hindi kami natuto ng gano'n. Kasi ang sabi niya, yung naranasan niya, ayokong maranasan ng anak ko. Pag may hiningi ako sa nanay ko, pagdating sa pera, gano'n, hindi magdadamot siya kasi sabi niya, naranasan ko yung gano'n, ayokong maranasan yung mga anak ko. Sabi niya, itong naabot ko, gusto ko mga anak ko, mas mataas, sobra-sobra pa maabot. Alam niyo, kahit kailan, alam niyo, may mga kamag-anak po kami noon na napunta o kakilala na napunta sa bahay. Minsan nahingi po ng pera. Auntie, uncle, baka makahingi po ng pabor, kailangan ko po ng tulungan niyo po ako, ganyan-ganyan. May mga napa-abroad ang nanay, tatay ko May mga tinulungan din sila mag-aral. Pero alam niyo, nakikita ko, inaabutan ng tatay ko yung mga kamag-anak namin iba, yung mga kaibigan nila. Nakikita ko Bata pa ako noon. Pero alam niyo, kahit minsan, kahit kailan,
hindi ko naramdaman mainggit na bakit sila binibigyan. Kasi mas marami binibigay sa aming mga anak. Hindi ko naramdaman. Ewan ko yung mga kapatid ko, palagay ko pare-parehas kami. Nagkukwento naman kami na wala kaming naramdamang inggit. Bakit sila binibigyan samantalang kami wala? Wala po. Bakit kasi mas marami ang binibigay sa aming mga anak eh, kesa doon sa ibang tao. Hindi kami natutong mainggit. Matulungin ang tatay nanay ko. Pagdating ng Pasko, ay nako po, party yan. Daungan naman kamag-anak rin, yung mga kaibigan nila, nagpupuntahan lahat yun. Bakit? Maganda buhay namin eh. At nakikiparty-party kami noon. Pero kahit minsan di ako nakaramdam ng inggit na bakit sila binibigyan. Nakikita ko inaabot eh. Kasi bilang mga anak, mas marami kaming natatanggap. Amen po. So ganun ang trato ng magulang namin sa amin. At ito po. Narinig ko po ang nanay ko. Hindi ko makakalimutan to eh. Dumating ang time, tinatamad na ako mag-aral. Sabi niya, ay hindi boy, mag-aral ka. Hindi pwedeng hindi ka mag-aral. Kung sino-sino mga kamag-anak namin ang kinausap niya para itulak ako na mag-aral. Sabi niya, kailangan may matapos ka. Kailangan, kahit tatay ko, dapat anak may matapos ka. Alam niyo ba kung ano pangarap pa ng tatay ko? Sabi niya, anak, bago ka magpastor, kung gusto mo magpastor, magtapos ka muna. Hayaan mong meron kami munang mapundar sa'yo. Kung gusto mo magpastor, sige, gawin mo gusto mo. Pero hayaan mong magpundar muna kami na maiangat ka muna namin. Yung mga example po, pero ito po eh. Ang narinig ko po sa nanay ko, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, alam ng Panginoon, ganyan lang nanay ko, alam ng Panginoon, kung tatawagin ka niya, kung tinuturo, na magpastor, hindi kita ipagdadamot, itutulak pa kita. At kung man sa mga kapatid mo ang tawagin ng Panginoon, hindi ko ipagdadamot, sabi ng nanay ko, itutulak ko pa sila na maglingkod sa Panginoon. At yung una niyang apo, si Pinggoy, nag-uusap po kami, sabi nga, kunin mo mag-worker na lang yan. Sipin mo si Pinggoy. Yung magulang niya nasa Amerika. Kumbaga, pwede siyang pag-aralin lang kahit na ano. Pwede lang eh. Pero alam niyo po, pangarap ng nanay ko, sabi niya, kung pwede mong pag-worker yan, mag-worker na lang siya. At least, nandun siya sa paglilingkod. Hindi pinagdamot. Samantalang iba, ayaw pagpastorin ng mga anak. Ngayon, yung isang kapatid ko, yung si Grace, naririnig ko rin sa kanya eh. Sabi niya, 2 anak niya. Babae yung una, pangalawa. Doon sa pangalawa, may pastor na nagpe-pray, lumapit siya sa harapan, pinag-pray. Sabi niya gano'n, no pastor, you have a calling. May calling ka. Doon sa una, may calling din. Alam niyo, sagot sinasabi po ng kapatid ko, kung tinatawag ng Panginoon na magpastor yung mga anak ko, ibibigay ko. Hindi yung pangarap ko ang masusunod. Hindi gano'n. Basta itong mga batang ito, para kay Lord. At naalala ko po noong unang panahon, kaboborn naging ko lang po ng 17 anyos ako. Nagtatangs po ang mga tao, nagkakapuspusan, nakaluhod ang iba, nag-iiyakan sila, hindi ko po makalimutan. Meron po tongues and interpretation na nangyari. May isa pong miyembro ang tumayo, umupo doon sa tabi ng nanay ko. Hindi ko alam kung marunong mag-English itong taong ito. Hindi siguro marunong kasi habang nagtatangs, nagkakapuspusan. Tumayo po itong tao na to, umupo ron sa tabi ng nanay ko at humarap sa nanay ko, nakapikit siyang ganon at biglang nag-prophesy. Ang sabi niya, Rebecca, dahil pangalan ng nanay ko, Rebecca, Rebecca, give your children to me. Hindi ko makalimutan yung nakatitig akong ganon. Ang nanay ko nakayo, sabi niya, Rebecca, give your children to me.
Something na gano'n ang English yan, kung na matandaan, pero yung essence nandun. Sabi niya sa Tagalog, Rebecca, ibigay mo sa akin ang mga anak mo. Bakit kaya may mga tao po na sabi niya, sa 12 anak, actually 13 tribo ng Israel, sabi niya, isa riyan sa mga anak ko, isa riyan sa mga anak ni Jacob. Sabi niya, hindi pwedeng magdoktor yan. Hindi pwedeng magsaka yan. Hindi ko binibigay para maging abogado yan. Hindi ko binibigay yung isa sa mga anak ni Jacob. Mga tao ko lahat yan, they are my people. Pero ang isa riyan, hindi ko binibigay na maging engineer, hindi ko binibigay na magtrabaho sa sanlibutan. Nang sabi niya ganon, sa akin ang lahing yan. Yung mga magiging anak nila, maglilingkod sa akin yan, akin yan. Sino yun? Yung mga Levita. Lahi ng mga worker. Lahi ng mga maglilingkod sa Panginoon. Sila magsaka sila. Sige, mag-business sila. Pero sabi niya, ikaw sa akin ka. Parang nanay ko nga sabi ko yung gano'n sabi niya, kung kukunin kayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, binibigay ko kayong lahat. Malaki ang Diyos na kunin kayo. At ang lagi niyang binibilinan ako. Anong klase itong Levita na to? Di ba, 12 tribes of Israel yan? Actually, hindi naman 12 yan May sobra pa rin kasi may apo rin si Joseph May anak si Joseph rin Si Manasseh tsaka Ephraim tayo. Sabi niya, si Judah, si Ruben, si Gad. Sige, gawin yung gusto niyo. Magsaka kayo, mag-business kayo. Kung anong gusto niyong pangarap niyo. Napagpapalain ko pa kayo. Pero sabi niya, isa sa mga anak na yan, isa sa lahi niyan. Kasi yung Israel po, hinati-hati. Sabi niya, ito mana mo. O yan, yung parting dagat na yan, sa'yo yan. O parting ito sa'yo yan. O itong bulubundokin na to sa'yo yan. Sabi ng mga Levita, saan kami? Sabi nila, sabi ng Panginoon, sa templo ko kayo. Dahil lahi kayo ng mga worker. Akin kayo. Hindi ko kayo tinawag na magtrabaho. Hindi ko rin kayo tinawag na maging tamad. Akin kayo. Habang buhay ang mga anak nyo, anak ng anak, ng anak, ng anak, sabi niya, hindi kayo mag-aaral, hindi kayo magtatrabaho, maglilingkod kayo sa akin. Kayo ang tagapangasiwa ng templo ko. Alam niyo ang promise niya? Ang promise ko sa inyo, di kayo magugutom. Meron pa nga isang passage dito Kapag ka may Levita ka, suswertein ka. Hindi na nating time yan. Pero pag may Levita ka, suswertein ka. Nakalagay sa Bible. Ngayon ito, ano ba yung sinasabi ko? Nandito ang Espiritu ng Diyos, nararamdaman ko. Bakit kaya may something sa mga Levita na sabi ko, may something sa nanay ko na sabi niya, lahat ng anak ko, kung kukunin ng Panginoon na maglingkod, bigay ko. Hindi na mahalaga kung ano natapos niya, kung may natapos mo yan, basta bigay ko sa Panginoon. At ulitin ko po ito. Hindi ko makakalimutan yung time na yan, 17 years old ako, kabuborn again ko, yung nagtatangs and interpret ng tongues. Nagpo-prophesy. Lumapit to sa nanay ko at sabi niya, Rebecca, bigay mo ang mga anak mo sa akin. Isang pribilehyo. Ang tawagin ng Panginoon na hindi kita, parang ganito ikaw, sige, okay ka na mag-negosyo. Sige, doon ka na. O ikaw, gusto mo mag-business, sige, doon ka na lang. Pero ito, akin to. Alam niyo ba, iniisip ko ito po. Dito sa Rema, bakit? Sana po, pinakikinggan niyo ko, kayo pong mga nasa outreach. Bakit kaya pag nandito ka, dito mo maririnig yung tawag ng Diyos. Sabihin niya sa iyo, magpastor ka, akin ka.
Nasabihin ng tao, hindi ako nag-aaral ng Bible school. Akin ka. Hindi ako marunong magsalita, Panginoon. Akin ka. Mahihiyain ako, Panginoon. Matatakutin ako. Akin ka. Dito yung sa Rema. Ewan ko sa ibang church. Pero pag nandito ka, may something doon na ang bilis kausapin ng Diyos. Ito na, wala ito Sir Bert. Pero sabi niya, salamat Panginoon, binigyan niya ako ng isa pang pag-asa, pagkakataon na maglingkod. Sabi niya yun. Bakit kasi? Akin ka. Atin ka lang, maya-maya, may maririnig kang akin ka. Ha? Sino yung nagsalita? Haatin ka lang. Makakarinig ka ng ganong salita na kapag kumilos na yung anointing, marinig mo yung sinasabi ng Diyos na libita ka, akin ka. Hindi kita ibibigay sa iba. At kung makarinig ka ng ganong tawag, sabi ni Jesus, nung pinagaling niya isang tao, sabi niya, iwanan mo na yung kama mo. Tumayo ka. Iwanan mo na yung pangarap mo. Nang kinakausap ko po ang buong Rema, sa mga huling araw na to, kailangan ng Diyos na meron siyang magagamit. Last days na. Maring sabihin mo, paano? Worker ba? Pastor ba kagad? Teka lang. Huwag kong makitid. Kasi, hindi mo lang alam, ang laki ng plano ng Diyos sa atin. Hindi pa lang, wala pa lang Rema noon, may prophecy na ang Diyos. Sabi niya, ang gawain ito nagsimula lang sa dalawang mag-asawa. Ang gawain na ito ay nagsimula lang sa dalawang mag-asawa. Prophecy po yan. Pero nung pinagpala ko, dumaming lubha. At hindi, nakakapagtaka nga. Alam niyo, may nagsabi po sa akin ayoko umatin sa simbahan niyo po Sabi ko, bakit? Kasi pag nandun ako, nakakarinig po ako ng tawag na mag-worker ka hindi pa maganda yun, naririnig mo? Ano ang plano ng Diyos kay Nanay Perry? Mula ro sa taas, 4th floor. Ano ang plano ng Diyos sa inyo po na mga nanonood? At kung nararamdaman ko kayo, alam ko po na ririnig niyo yung tawag na akin ka. Katulad po ng nanay ko, sabi niya, kung ibibigay ko lahat ng anak ko sa Panginoon. Sa pagtaas ng mga kamay ko sa pag-alay ng tanging buhay ko, angat ko lang sa presensya mo. Sige po, ulitin natin lahat sa mga outreaches natin. Sa presensya mo, Panginoong Yesus. Sa pagtaas
Meron pong isang bata na nasa wheelchair at narinig po niya yung ganitong mensahe. Nandun po siya sa taas, sa tuktok ng, actually rooftop na yung bahay nila. Hindi na siya bumababa. Kasi nga nasa wheelchair. Hindi na siya basta-basta maibababa. Basta, yun, dadala na lang siya ng pagkain. Kasama naman niya yung magulang niya sa bahay. Pero narinig po niya yung ganitong mensahe na sabi niya, Panginoon, gusto ko magpagamit sa iyo. Pero paano mo akong gagamitin eh? Pilay ako. Yung pagbaba nga dito sa building, hindi ko kayang mag-isa. Paano? Ngayon, nagpe-pray siya. Naghihintay siya na may sasabihin ng Diyos sa kanya na paano mo akong gagamitin? Paano? Available ako. Yung nga lang, yung pa ako, hindi. Paano? Ang iniisip niya, pagagalingin siya ng Diyos. Eh, ang problema po kasi sa mga ganong mga klase ng sitwasyon ng mga healings, yung mga himalang ganyan, kapag wala po nagtuturo ng kagalingan, hindi po gumagaling ang mga tao eh. Kaya nga kailangan sa simbahan, lagi mo sinasabi ito. Ngayon, para mabigyan sila po ng hope at ma-build yung, magkaroon sila ng faith. Yan, magsisimula po yung kagalingan. Kasi kapag hindi ka magsasabi ng kaligtasan, hindi masasave ang mga tao eh. Tama po ba? Na umasa ka na, sana iligtas ka ng Diyos. Hindi ganun eh. Kailangan mo sabihin ng salvation palagi para ang mga tao po nasasave. Ngayon, nagpe-pray po siya na sabi niya, narinig nga niya doon na, Lord, available ako bata. Siguro po mga 13 years old na maliliit yung mga paa niya kasi siguro, ano ba tawag sa ganun sakit? Yung pumayat na yung mga paa niya? Polio? O yun, na siguro po ganun yung sakit niya. At sabi niya ganun, available ako. Ngayon, sabi niya, hindi ko alam, Panginoon, kung paano mo akong gagamitin kasi nga, yung pa ako ganito. Pero sinabi niya, Panginoon, available ako. Kung ano gusto mo, gawin mo sa akin. Ngayon, sabi niya, kung gusto mong kumausap ako ng mga tao sa baba, sige, gagapangin ko yung hagdanan na yan. Kung yun ang kapalit, payag ako. Pero sabi niya, available ako, Panginoon. Alam niyo po, nandun siya sa rooftop, nag-pray siya. Ngayon, biglang lumakas yung hangin. Ngayon, biglang may tumapal na sa kanya rito, sa ulo dito yung papel. Tapos, pagtingin niya, parang advertising ng yung advertisement ng mga pagkain. Hindi ko alam kung korneto parang ganon. Pero nag-gets niyo po, na gumanon sa kanya. Parang, ano ba to? Nung tinanggal niya, parang mura lang yung pagkain eh. Parang ice cream siguro yun, kasi korneto nga. Ngayon biglang nanahimik siya, sabi niya, Lord, ito ba yung sinasabi mo sa akin? Alam niyo, kumuha siya ng notebook at isinulat niya, gayon lang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo na ibinigay niya sa Jesus upang sino mo sumampalataya kay Jesus ay hindi naman pahamak ko din magkaroon. Pagkatapos nun, dito na lang sinulat, gayon na lamang, usulat ng gayon na lamang. Tapos next page, gayon na lamang, gayon na lamang, gayon na lamang. Tapos next page, gayon na lamang, gayon na lamang. Pinunit yung notebook niya, pagkatapos kumuha siya ng gunting, ginupit-gupit niyang ganon. Tama-tama. At Lord, gamitin mo ang papel na to. Nahagis niya sa baba. At nagliliparan. Nasa rooftop siya. Nahagis sa baba. Alam niyo, pagkaraan po ng mga isang linggo, nagagalit na sa kanya, nagwawalis sa baba. Alam niyo mga kapatid, maya-maya may aakyat. Sabi niya gano'n, ikaw ba naghagis nito? Sabi niya, naku, nagalit na. Sabi niya gano'n. Ikaw ba naghagis nito? Ikaw ba yung naglaglag? Nakikita kita kang kaso malayo ka, di ikaw ba yun? Ikaw. Sabi niya, natakot na. Sabi niya, ako po. Ano bang dapat kong gawin para maligtas? Matanda Hindi niya tinatanong siya, ano bang dapat kong gawin? Paano ko bang tanggapin si Jesus? Sabihin mo nga sa akin. Pampihira. Alam niyo, sabi niya, walang isang linggo na walang aakit sa kanya roon sa taas. Magtatanong, ikaw ba naghagis nito? Turuan mo nga ako paano tanggapin si Jesus. At bandang huli, yung janitor sa baba na nagagalit sa kanya, madaling araw, umakyat na, ginising siya, nagagalit yung magulang. Sabi niya, hindi na ako nakukonsensya ako, hindi ko lang kaya, kailangan ko kung malaman pa yung tulutin niyo pag makausap ko yung anak niyo. Ngayon sabi niya gano'n, bakit may kasalanan ba yung anak ko? Nagkakalat na naman ba yung anak ko? Hindi po tungkol nga sa kalat niya.
Pero gusto kong makausap. Alam niyo, sabi niya gano'n, pag-pray mo nga ako, paano ko ba tanggapin si Jesus? Kasi gulo ng buhay ko eh. Sa simpleng gano'n, ginamit siya ng Panginoon. Pero kung kaya mo maglakad, tara, dito tayo sa Remo. Tayo tayo ng simbahan. Mga pastor, pag-pray niyo po yung mga kasama niyo. Hindi ko alam kung paano kayong gagawin dito. Pero andito ang anointing. Nararamdaman niyo ba? Malakas eh. Mas malakas pa nga kaysa kanina eh. Anong gagawin mo sa buhay mo? Agree ka na lang ba sa lahat ng sinasabi ng pastor o isa ka sa sasali sa programa ng simbahan niyo? Kailangan ng Diyos ng mga tao ngayon na magagamit niya sa mga huling araw na to dahil malapit na siyang dumating. May mga tao pong hindi maaabot si Benihin at tayo lang ang makakaabot. Sa pagtaas ng mga kamay ko sa sige, ganito pong gagawin natin. Hindi naman kasi tayong lahat, kayo po, ay mag-work here. Hindi naman lahat magpapastor. Pero kung tinawag kang magpastor, gawin mo yan kasi mananagot ka. Hindi ka mananagot bilang gitarista, mananagot ka bilang pastor. Hindi ka mananagot bilang singer, mananagot ka bilang pastor. Kung yan ang pagkatawag mo. At ewan ko po, hindi ko lang kasi hindi naman ako nasimba sa iba. Nakiki-attend ako pero hindi ako nakiki-orient o nakiki-usisa sa mga programa nila. Dito sa Rema, ordinaryong tao pwedeng maging pastor eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng pastor? Pagkakatiwalaan ka sa mga tupa niya. Hindi mo kailangan mag-aral ng Bible School. Kung pwede, mag-aral ka. Pero sabi niya, alam mo ba, Minmin, ang requirement para magpastor, mahal mo lang si Jesus. Alam niyo, Ate Maribik, ang requirement para magpastor, mahal mo lang ang Panginoon. Hindi mo naman kailangan maraming alam eh. Basta mahal mo lang ang Panginoon. Kasi sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Opo. Alagaan mo ang tupa ko. Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo yung mga tupa ko. Pag-ibig lang. Kasi alam niyo, pag masakit na sa bulsa at wala kang pag-ibig, madaling umatras. Hindi lang ang requirement. Mahal mo lang ang Panginoon. At Nanay Berry, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo ito. Pero dito po kayo sa Rema, kung mag-stay po kayo, ite-train po namin kayong humawak ng simbahan. No? Mangarap na kayo, baguhin nyo na yung shape. Hindi po, ang magiging mundo nyo po ay hindi na magiging apo lang, pamangkin, anak, kundi mga tao na ilalapit nyo sa Panginoon. Yun. Ganun kay Ate May, ganun din kay Tatay Jong. Lahat. It's up to you. Huwag kang mangarap ng gitara kasi panandalian lang yan. Mas mataas ang plano ng Diyos sa'yo. Kasi konting atin mo lang dito sa Rema, makakarinig ka na ng ganyan. Ewan ko, bakit? Tama naman yan, di ba, JR? Nakakarinig ka eh. Attend ka lang dito. Di lalo na pagka nag-camp na. Mas malakas yun. Ito pong gagawin natin. Itong mahirap kasi nga, ang masusubaybayan ko, ayun dito lang.
Josie, paki-check mo yung district mo, ha? Pero ito, sa ngayon, itong nakikita pa ba ako? Sa ngayon, hayaan na lang po natin yung mga workers tsaka yung mga pastors ang mag-church planting. Ngayon, kung pwede ka nang humawak ng simbahan, elder ka, miyembro ka, pwede ka humawak ng simbahan, okay. Pero hindi naman po kasi lahat kasali sa ganyan. Isipin nyo, what if kung 7 years ang pandemic na to? Kailan tayo kikilos? Sa katapusan ng 7 years? Wala na. Kaya ngayon, magte-take risk tayo na magkakaroon po tayo ng pirmahan. Gusto kong may pirmahan lahat ng mga workers. Na kung mag-worker ka pa, magpapatuloy ka, take your, kumbaga, mag-take ka ng risk. Mag-risk ka na ano man ang mangyari, mabutan man ako ng sakit o hindi. Hindi natin tinuturo na magkasakit ka. Tinuturo natin, labanan mo ang sakit, mananalo ka. Pero andun yung, mag-take ako ng risk. Ano man ang mangyari, papatuloy ako. Magpirmahan tayo. Pero sa ngayon, ito po yung gagawin natin. Mga pastor, ikakat ko po, no? Ikakat ko. Mga pastor, kausapin niyo po kung paano niyo mapag-soul win ang mga tao niyo. Kasi dito sa Maseda, kakausapin ko po, may anointing eh. May nararamdaman akong parang gusto mag-play hands eh. Pero something na decision making kasi ito. Ganito po. Paano ba ito? Hallelujah. Praise the Lord. Sa pagtaas ng mga kamay ko sa pag-alay ng tanging buhay ko, hanap ko lang lagi mga Ay, sige, sumali na lang po kayo yung mga nasa outreach. Kasi ganito po ang plano kong gawin. Ang mga miyembro po dito sa Maseda ay mag-uusap-usap ng siguro po mga 4 minimum. Mag-uusap-usap. Nasa sa inyo po kung gayahin niyo yan. Kasi ito yung nararamdaman ko para dito. At ang bawat isa sa kanila ay magbibitaw po ng salita. In other words, mangangako na magdadala ng kaluluwa sa church. Na ikaw ang mag-evangelize. Hindi na po namin kaya, tulad dito sa Manila, worker dito eh. Na yung, hindi ko sinasabing house to house lang. Sinasabi ko po, yung kakilala nyo. Na magdadala ka kayo. Kasi alam nyo, pagkakatok kami sa bahay ngayon, magagalit, matatakot ang mga tao. Takot silang mahawa at makahawa o kung ano pa man. Pero yung kakilala mo, hindi ka katatakutan nun eh. Mag-uusap-usap po kami rito na paano kami magdala ng kaluluwa sa church. Bilang evangelism. No, tapos at the same time, sabi ko, entertainin natin yan, ipapollow up natin yan, pagpe-pray natin yan, hanggang sa maging lubusan siyang anak ng Diyos. Pwede ba kunin mo muna yung camera, Josie? Kausapin muna yung mga tao. I-transfer mo muna yung Facebook Live sa'yo o yung Zoom, kausapin muna sila sa Zoom. Na yung sinasabi kong ito kasi gusto kong kausapin ito eh. Ano po yan? Sige. Mute na lang. Sige po mga pastor, mga sa Zoom po, no? Sa Facebook Live. Teka, wag kang muna mute. Kausapin niyo po yung mga congregation niyo kung paano kayo makapagdala ng kaluluwa. Huwag na po natin hintayin yung magbukas pa tayo ng simbahan bago tayo kikilos. Matagal yun eh. No, ang rate po ng pagbubukas ng simbahan ngayon parang every 4 months na eh. O matagal ang opening ng isang simbahan kasi nga pandemic ngayon, lockdown, ang hirap kumilos. Pero ito pong mga miyembro dito ay may mga kakilala at yung mga kakilala nila pwede silang mag-invite. Pwedeng yun na lang invite nila. No, kung paano natin magagawa ito. Alam ko po, kaya nila narinig ang mensahe na ito. Kaya
natin narinig yung mensaheng ito kasi ito yung isang pwedeng gawin natin ngayon. O sige po, Josie, kausapin mo na lang sila. Ay, okay na? Mute po muna ako, no? Kausapin nyo mga pastor, yung mga miyembro nyo.